Alam mo, ang dami nating naririnig na kwento tungkol sa mga prinsipe at prinsesa. Pero iba to. Itong kwento natin ngayon tungkol sa isang hari na naglakbay hindi para sa korona, kundi para makauwi sa kanyang tunay na tahanan. Madalas iniisip natin ano bang nangyayari pagkatapos ng "and they lived happily ever after." Well, sa kwentong ito, ipapakita sa atin na ang isang wakas pwede palang maging simula ng isang mas malaki at mas kamangha-manghang bagay. Tara, silipin natin kung paano. So dito na tayo mag-uumpisa sa isang espesyal na paalam. Pero hindi ito yung malungkot na paalam na iniisip mo, kundi isang pangakong puno ng pag-asa na iniwan ni Jesus sa mga pinakamalapit niyang kaibigan. At alam mo ba, hindi basta-basta yung lugar na pinili niya. Yung Mount of Olives, ito yung paborito niyang lugar para manalangin. Yung lugar kung saan niya madalas kausap ang Ama. So you can imagine, bawat sulok ng lugar na yun, may kwento, may alala. Ang ganda, di ba? Sa kanyang huling mga sandali kasama sila, hindi sermon o paggalit ang sinabi niya, kundi isang pangako. Isang pangakong nagsasabing, huwag kayong magalala, hindi ko kayo iiwan. At yan yung nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Okay, handa na ba kayo? Kasi ito na yung pinaka-exciting na part. Ito yung sandali kung saan parang nagtagpo ang langit at lupa. Humanda tayong saksihan yung pag-akyat niya sa mga ulap. Subukan nating i-picture out yung nangyari ha. Una, itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay para basbasan sila. Parang sinasabing okay lang ang lahat. Tapos, dahan-dahan siyang umangat. At bigla, may isang napakaliwanag na ulap na bumalot sa kanya. Kasabay nun, may narinig silang napakagandang musika mula sa langit. Grabe! At sila, yung mga disipulo, nakatingala lang. Hindi nila maalis yung mga mata nila sa langit. Talagang bawat isa sa kanila punong-puno ng pagkamangha, sinusubukang masilayan yung huling-huling sulyap sa kanilang Panginoon bago siya tuluyang nawala. Pero akala mo doon na natapos. Hindi pa. Kasi habang nakatingala pa rin yung mga disipulo, may biglang dumating na mga bisita at may dala silang napakahalagang mensahe. Imagine mo na lang yung gulat nila. Habang nakatutula sila sa langit, bigla na lang may sumulpot na 2 anghel sa tabi nila. Hindi para manakot, kundi para bigyan sila ng kapanatagan. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung sinabi nila. Kung paano nyo siya nakitang umakyat, ganun din siya babalik. Grabe di ba? Isang napakalinaw na pangako na babalik siyang muli. So, umalis na si Jesus, natural lang na isipin natin na, naku, sobrang lungkot siguro ng mga disipulo. 'Di ba? Kasi iniwan sila. Pero tingnan natin kung ano ba talaga yung naramdaman nila. Dito nangyari yung hindi mo aakalain. Imbes na umuwing luhaan at malungkot, yung mga disipulo, umuwi silang punong-puno ng kagalakan. Ang mga puso nila nag-uumapaw sa papuri. Yung dapat sanay paalam, naging isang dambuhalang selebrasyon pala. So bakit sila masaya? Kasi naintindihan na nila. Gets na nila. Alam nilang si Jesus, oo, nasa langit na, pero kaibigan pa rin nila siya. At hindi lang basta kaibigan, may kaibigan sila sa mismong trono ng Diyos. Kaya naman pala, sabik na sabik silang manalangin. Okay, so iwan muna natin yung mga disipulo. Ngayon, lipat tayo ng kamera. Mula sa lupa, akyat tayo sa langit. Dahil habang nangyayari to lahat sa lupa, may nagaganap palang pinakamalaki at pinakamasayang welcome home party sa buong universe. Hindi siya bumalik na parang ordinaryo lang. Si Jesus ay bumalik bilang isang matagumpay na hari. Isang bayani na nagwagi sa pinakamahalagang laban sa kasaysayan. Pakinggan niyo to ha, parang eksena sa pelikula. Habang papalapit si Jesus sa mga gitnang langit, yung mga anghel na kasama niya sumigaw ng malakas. Isang anunsyo na nandito na ang hari. Tapos, sumagot yung mga anghel na nagbabantay sa gate. Nagtanong sila, hindi dahil hindi nila kilala kung sino siya, kundi dahil gusto nilang marinig ng buong langit kung sino ang dumarating. At ang sagot? Isang napakalakas na deklarasyon. Siya raw ang Panginoong malakas at makapangyarihan ang nagtagumpay sa laban. At sa sigaw na yon, bumukas ng maluwag ang mga pinto ng langit. At sa harap ng trono ng Ama,
Ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat. Yung mga sugat na yun, hindi tanda ng pagkatalo, kundi tropeyo ng kanyang tagumpay. Patunay na tapos na ang laban at panalo ang pag-ibig. Pagkatapos noon, ang buong langit, lahat ng milyon-milyong anghel, sabay-sabay na kumanta ng isang napakalakas at masayang awit ng papuri. Imagine mo na lang yung tunog at yung saya. Talagang nagtagumpay ang pag-ibig. Ang ganda ng kwento, no? Napaka-epic. Pero ano naman ngayon ang kinalaman niyan sa atin? Sa'yo, sa'kin. Dito natin malalaman yung pinakamagandang parte. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit, parang gumawa siya ng isang tulay. Isang tulay na naguugnay sa atin dito sa lupa at sa pamilya natin sa langit. Dahil sa ginawa niya, iisang pamilya na lang tayo. At siya yung kaibigan natin doon. At dito kita iiwan sa isang tanong. Isipin mo to, ang pinakamakapangyarihan, ang hari ng buong sansinukob, ay inaalok ka ng kanyang pagkakaibigan. Kung kaibigan mo ang hari ng langit, ano pa ba ang imposible para sa'yo? Isang magandang bagay na pag-isipan.